Tama ba ang ginawang pagsuspindi ng MTRCB sa SMNI? Ito sagot, jurisprudence. Meron na pong nadesisyonan dati about Iglesia ni Cristo versus sa Katoliko. Again, ulitin ko po, hindi ako Iglesia ni Cristo. Hindi ko po kakampihan ng Iglesia ni Cristo, hindi ko rin po kakampihan ng Katoliko. Ipapaliwanag ko lang yung jurisprudence o yung desisyon ng hukuman patungkol dito. Ito ang naging desisyon. Kasi binibira ng Iglesia ni Cristo ang Katoliko. Ako doon, I don't agree. Kasi ako po, hindi po ako naniniwala sa birahan ng religion. Okay? Ayaw ko po noon, pero hindi po dapat silang awatin. No? Pero punta tayo doon. Binibira daw si Mary ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko po sinasabing tama yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ulitin ko lang ha, kasi baka makuta ko dito. Kaya idinidiinan ko, hindi ko sinasabing tama ang Iglesia ni Cristo rito at hindi ko rin sinasabing mali sila. Ang punto rito, yung desisyon ng korte. Okay? Karapatan, di umano ng Iglesia ni Cristo according sa korte na makapagsalita sila ng maluwag. Pwede silang magsalita kung ano patungkol sa Katoliko. Yun po yung kinote na jurisprudence ni Roque. Ang ginawa kasi ng MTRCB, yung programa ng Iglesia ni Cristo, ginawang X-rated. Alam naman natin anong meron sa X-rated, di ba? Alam naman natin kung ano napapanood sa X-rated. Mali naman po ata yung ginawa ng MTRCB na ginawang X-rated yung programa ng Iglesia ni Cristo. Again, hindi ako Iglesia ni Cristo pero mali po yun. Kaya inakyat ng Iglesia ni Cristo sa hukuman at pumanig ang hukuman sa desisyon ng MTRCB. Etong tanong. Unang tanong ko, ang MTRCB ba ay nadidiktahan ng mga politiko? Dito po tayo magkakaproblema. Kasi pagka nadiktahan ang isang ahensya, katulad ng MTRCB, sila po ay nape-pressure ng mga politiko, baka mamaya mali-mali ang kanilang mga desisyon. So, mali po at hindi po pwede na aawatin mo ang isang institusyon, grupo, reliyon, ahensya na makapagsalita. Bagamat hindi po ako sang-ayon sa ganon, pero yan po ang nasa batas Karapatan po yan. Ganun din po ang nangyari sa SMNI. Bakit pinigilan ang SMNI? Dapat kasama sa demokrasya. Sabi nga ng title na ito, diktador lang ang takot sa boses ng media. Totoo naman Kung hindi ka diktador, dapat maluwag ang iyong pagtanggap sa mga sasabihin ng mga mamamahayag, ng mga media, ng mga social media. Bukas ka dyan dahil politiko ka. Bakit binubusalan? Kaya alam mo, itong ginawa ng MTRCB, maling-mali po kayo. At sa aking opinyon, nakasang-ayon ako sa sinabi ng kampo ni PRRD at sinasabi nito ni Atty. Roque. Babalikan ko po kayo. Ako po yung nagtatanong lang, ano po ba yung desisyong nyong yan? Kayo po ba ay na-pressure sa mga politiko? Pangalawang tanong, bakit ang bilis naman ng inyong desisyon? Pangatlo, meron po bang kapalit yan? Ako po yung nagtatanong lang Kasi parang sobra naman na magiging kasangkapan kayo sa isang pagpapahinto ng isang programa. Alam mo yung mali, hininto agad, sinuspindi agad, ni wala man lang warning. Ayan ba, pagsuspindi ninyo, pag-usapan natin, yung pagsuspindi ninyo sa SMNI na programa, ayan ba ay sakop, itong malaking question dyan, sakop ba yan ng inyong responsibilidad? May karapatan ba kayong magsuspindi? Tuloy natin. Sa ating mga pang-araw-araw na problema. Ganyan po ka-importante ang kalayaan ng malayang pananalita. At dahil ganyan po ka-importante ang kalayaan na yan, ang sabi ng Korte Suprema, kahit anong pagpipigil, pagbabawal, prior restraint, o pagpaparusa, dahil nga dito sa karapatan ng pananalita at pag-iisip, ay presumed unconstitutional. Ano ibig sabihin ng presumed unconstitutional? On its face, yan po ay merong presumption na labag sa saligang batas, labag sa karapatan, at kinakailangan ipakita ng Estado kung ano yung mabuti na magagawa sa pagbabawal o pagpapataw ng parusa na yan. Ito Ibig sabihin po niyan, doon at doon pa lang. Doon lang. Pag pinigilan mo na, bawal na yan. Unconstitutional na yan. Karapatan niyan
So, dapat ito ay pinapatunayan muna, dumadaan sa due process. Patunayan muna ng Kamara na merong ang ginawang paglabag ang SMNI. Hindi yung basta-basta magsususpindi. Ang burden of proof ay dapat nasa Kamara. Patunayan nyo, patunayan ng Kamara, patunayan ng MTRCB na may nalabag ang SMNI. Hindi po ang SMNI ang magtatanggol ng sarili nila. Dapat nga po yan, pwede silang tahimik lang eh. Naintindihan po ninyo yung bigat ng ginawa ng Kamara at MTRCB? Kasi meron nga po tayong garantiya sa ating Bill of Rights laban sa prior restraint, yung pagbabawal, pagsasensor, o di ba kaya yung pagpaparusa dahil ikaw ay nagsalita. So, itong 14-day suspension, ang presumption po dyan ay unconstitutional. Ang presumption po dyan, unconstitutional. Yun yung pinaliwanag natin. Unconstitutional. Ganun na lang kasimple. Unconstitutional yan. Unless you prove us wrong. You prove SMNI wrong na unconstitutional yan. Pero ang presumption, kumbagat sa eto, sa ngayon, yung ginawa ninyo, unconstitutional. Pakita kayong ebidensya. Patunayan ninyo na hindi kayo unconstitutional. Nasa sa inyo yan. Now, anong dapat ipakita ng MTRCB para ma-sustain yung kanilang desisyon? Kinakailangan po din ipakita na mayroong clear and present danger. Yan, importante yan. Tandaan nyo, clear and present danger. Na po pwede talagang dapat iwasan ng Estado na nagmumula doon sa mga pinagbawal na pananalita. At talaga naman po yung 2-week suspension, yan po ay prior restraint kasi talagang sinupil, tinigil, at saka subsequent punishment. Parusa din po yan eh. Kasi kumikita naman yung program na yan, di walang kita kapag tinigil ang broadcast. So, ang Estado ang dapat magpakita kung nasaan yung clear and present danger. Ano ba ibig sabihin ng clear and present danger? Abay, ang mga halimbawa dyan, kung talagang gagamit ang dahas ang mga nakikinig laban sa gobyerno, o yung meron ka talagang ini-incite na pumatay, gumawa ng mga krimen laban sa iba, no? So, kapag wala pong napakitang clear and present danger ang Estado, hindi po ma-overcome ang presumption of unconstitutional. Yan. Ito yan, ha? Ang presumption of innocence, ulitin ko lang, nasa SMNI. Inosente sila. Ganun kasimple. Inosente sila. Unless patunayan nyo, merong clear, maliwanag, at present danger. May danger ngayon. Ngayon na. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na taon. May delikadong mangyayari kay Franz Castro, ini-incite, parang sinasabihan ni PRRD or yung laban ng para sa masa, sinasabihan nila na pumatay at magkaroon ng laban dito sa mga NPA. Ibig sabihin, maliwanag na inuutusan dapat na patayin or saktan or sugpuin itong mga NPA. Yun po ang dapat muna nilang mapatunayan. Kung hindi nila kayang patunayan yan, MTRCB, etong Kamara, sa pagpapataw ng parusa sa SMNI na suspension, unconstitutional yan. Baka balikan po kayo niyan. Mawawalan sila ng kita. Hindi sila makakapagsalita. Nayaan po ay nasa Bill of Rights. Tandaan po natin, napaka-importante ng Bill of Rights. Nasa Bill of Rights ang freedom of speech. Napaka-importante niyan. Kaya, delikado po kayo dyan, MTRCB. Baka ngayon, syempre, baka ngayon malakas yung desisyon nyo dahil alam naman natin, gusto yan ng mga ibang nasa Kamara. Pero baka pag nagpalit, tandaan natin, baka sa 2025, iba na ang line-up ng Kamara. Kasi tandaan nyo po, mag-e-election sa 2025. Baka mamaya, iba na ang usapan dyan. Iba na ang marami dyan. Baka maraming makapasok dyan na bagong kaalyado ni PRRD, hindi natin alam. Bumuelta sa inyo yan. Kaya nga anong pagsugpo dyan? Manatili lang tayo nandoon sa inyong kapangyarihan nang naaayon sa batas. Uulitin ko, ang nagiging problema natin dito, higit sa lahat, bukod sa freedom of speech, ay yung due process.
Kailangan padaanin natin ito sa mabusising proseso. Hindi basta pataw dito, parusa rito, ikulong ito, i-contempt ito, suspindihin ito. Nawawala na po yung separation of Tandaan po natin may separation of powers tayo. Democratic country tayo. Mahirap po yung ganyang basta-basta tayo. Tatamaan tayo dyan. At lalabas na mali po ang naging desisyon ng MTRCB. Pangatlo, sino ba talaga may kapangyarihan para magsabi na mayroong clear and present danger? Ayan po ang sinabi ng Korte Suprema. Walang ganyang kapangyarihan ng MTRCB. Ang MTRCB, ang kapangyarihan lang niya, magbigay ng klasifikasyon. Pero dito nga po sa kaso ng Iglesia ni Cristo, pumalag ang Iglesia ni Cristo sa X-rating sa isang religious program. Bakit mo nga na namang gagawin parang malaswa ang religious program? Hindi naman malaswa yan. So kaya nga po, ang desisyon ay binaliwala po ng Korte Suprema. Declared null and void yung desisyon ng MTRCB na X-rated itong Iglesia ni Cristong program nito. At ang sabi ng Korte Suprema, tanging hukuman lang ang pwedeng magdesisyon kung doon sa pananalita, sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon, ay may kakaroon ng clear and present danger. Yon. Maliwanag na. So sa makatwid, ang tanong dito sa MTRCB, meron bang pag-aabuso ng kapangyarihan? Kasi ang meron lang karapatang magdesisyon kung may clear and present danger, hindi ang MTRCB, hindi ang Kamara. Ang may karapatan lang magdesisyon kung yung sinasabi nila Ka Eric at nila PRRD ay may clear and present danger ay ang hukuman. So kung wala pang desisyon ang hukuman, ibig sabihin po nun, mali ang pagpapataw ng suspensyon ng MTRCB sa mga programa ng SMNI. Di ba? Bakit? Kasi ang presumption nga, unconstitutional yung ginawa sa kanila. Naintindihan po natin. Kaya tatamaan kayo dyan. Ako'y nagpapaalala lang. Again, hindi sa akin ang paghuhusga sino yung mga abusado. Hindi sa akin ang desisyon kung sino ang gumagamit ng kapangyarihan nila sa maling paraan. Hindi sa akin ang desisyon kung sino ang nagmamalabis sa kanilang kapangyarihan. Husgado lang ang magdidesisyon niyan. Ang suggestion ko lang po, check nyo po, kayo ba ay ginagamit ninyo ang inyong karapatan para magmalabis sa inyong kapangyarihan? Mag-iingat po kayo dyan. Tandaan ninyo, ang taong bayan, bagamat wala sa kanila ang desisyon, merong kanya-kanyang utak po. Gaya dito, may kanya-kanyang utak ang mga manonood. Alam nila sino ang sumusobra na sa paggamit ng kanilang karapatan, sa paggamit ng kanilang kapangyarihan, may pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Babalikan po kayo niyan sa eleksyon. Tandaan nyo po. Kaya you make sure hindi nyo ginagamit sa kalabisan ng inyong kapangyarihan. Indirectly, merong kapangyarihan po ang publiko na kayo ay hatulan kung kayo ay mga abusado o hindi. Hindi po ako, ang publiko po, hahatulan kayo niyan kung abusado kayo o hindi. Ang mga administrative bodies gaya ng MTRCB, walang ganyang kapangyarihan. Tanging hukuman lang ang makapagdedesisyon